beloved Boss Mike Cervera. Si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. kaugnay ng maanomalyang drug haul sa Tondo, Manila noong Oktubre taong 2022. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, si Azurin mismo ang nagbigay ng go signal sa ginawang bypass operation laban sa dating tauhan ng PNP Drug Enforcement Group na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Nako po, eto na. Tandaan nyo ba to? Yung inimbestigahan nila sa Senado, pinatawag yung yung mga pulis. Nako, mga kababayan. Eto mga kababayan itinago itong mga droga. Eto mga kababayan. Nag-bypass sila, hindi nila ito ni-report, wala sa record. Mga kababayan, ang ginawa nila, itinago nila tong sandamakmak na droga. At ang mga involved dito, yung mga tauhan ni Bato nung panahon ni Digong. Kita nyo? At nangyari, yung yung pag-bypass nila nung panahon din ni Digong. Kasi alam nyo, dahil mababanggit yung 2022, sasabihin nila, naku! Kay Pangulong Bongbong. Hindi nangyari ang bypass operation na hindi naka-record at itinago yung mga droga nung panahon ni Digong. Maliwanag ho yan, maliwanag. Sige, tuloy. So, from sergeant to lieutenant to major to colonel to general to chief PNP, lahat magkakasama. Naku, grabe, lahat magkakasama. Mula pinakamababa, mula pinakamababa sa taga-timpla ng kape at hanggang doon sa pinakamataas na opisina ng PNP. Piruin ninyo, sa pulis na taga-timpla ng kape hanggang sa opisina ng dating PNP chief, pinakamataas na PNP. Na nakataas ang paa, cellphone, nanonood sa mga vlog natin, gano'n. Piruin mo, mga kababayan, sangkot sa illegal na droga. Grabe, no, mga kababayan? Tuloy. Conspiracy. Sa buwatan talaga to, Lakay. Sa buwatan talaga yan. Biruin mo, bilyon ang halaga. Bilyon ang halaga ng droga. Sino? Sino ang hindi sasama dyan na mga sanay ng gumawa niyan? Ibig sabihin niya, mga kababayan, ganito lang kung pagkakaisipin nyo, Ibig sabihin, kung nung panahon ni Digong yan nangyari, sanay na yung mga yang gumawa ng ganyan. Di po ba? Ibig sabihin, baka may basbas yan. Ibig sabihin, hindi lang yan nila ginawa yan. Hindi lang yan yung ginawa nila. Kung hindi, sanay na sila sa paggawa ng ganyan, pagtatakip, pagtago ng mga droga. Tuloy. Ito, Secretary Remulla, sir, pati ba si former PNP Chief Azurin iimbestigahan din? Pati siya, investigate rin. Kasi, Eto na si Azurin. Tandaan nyo ba? Yung maitim na matangkad na medyo malaki mukha. Napahaba. Yun, mga kababayan, si Azurin. Nadamay pati yung mga major, mga colonel. Ay, nako, mga kababayan, yari talaga. Diba? Tuloy. may direct testimony and text exchange between Wilkins Villanueva and General Azurin informing him na kailangan ayusin mo to. Ang solusyon. Kita nyo? Natandaan nyo ba si Wilkins Villanueva? Yung bang na kasagutan sa Quadcom? Yung talagang mabangis siya. Yung talagang pinipilit at kinakampihan ng mga DDS. Tandaan nyo yun? Sangkot din dito talaga. Si Wilkins Villanueva. Yung bata ni Digong. Yung inaabsuelto si Digong, si Bato, si Bongo. Ay, naku, mga kababayan. Kita nyo, sangkot dito sa droga,
Yan ba yung mga tauhan ni Digo? Pakinggan nyo maigi. Direct testimony and text exchange. Yan. Nino, andali. Secretary Remulla, sir, pati ba si former PNP Chief Azurin iimbestigahan din? Pati siya, investigate rin. Kasi may direct testimony and text exchange between Wilkins Villanueva and General Azurin informing him na kailangan ayusin mo to. Nako! Ito si Wilkins. Sabi? Tandaan nyo ba yun? Sino nakakatanda kay Wilkins? Yan yung yun yung todo tanggol dun sa usaping droga o patayan yata yun. Aloy. Ang solusyon nila ay gumawa pa ng isang fake na drive na buy bus. Nako! Asyurin. Oo. Wilkins, Villanueva, yung mga dalawang general. Eto kaya yung mga nire-recruit ng mga Duterte? Etong mga retirado na itong mga ito? Oo. Si Wilkins Villanueva yun, is kids. Oo. Meron daw silang usapan kung paano ilulusot tong mga droga dahil mga kababayan sa paghihigpit ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ganito o sa droga. Hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo napapansin? Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, maraming nahuhuli sa airport na nagpapasok ng droga. Noong panahon ni Digong, wala kayong makita. Bakit? Kasi nga, hindi nire-record tulad nito. Eto, hindi naka-record. Noong panahon ni Digong, hindi ito na-record tong halagang bilyong-bilyong droga, ay hindi ito, naka-log-in, mga kababayan, sa record nila. Hindi kaya ganon? Hindi kaya ganon, mga kababayan? Ngayon, mga kababayan, tuloy-tuloy ang paghuli. Nang alin? Nang mga illegal na droga. Bakit kanyo? Kasi, mga kababayan, maayos yung kampanya. Tanong ko lang sa inyo, may addict ba sa inyo rito? Meron? Alam nyo, mga kababayan, sa aking pagtatanong-tanong, mga kababayan, ngayon, mga kababayan, wala namang nagsasabi rito na ngayon, meron pang makukuha ng droga, Yung panahon ni Digong, meron pa, Ngayon, panahon ni Pangulong Bongbong, Oo, wala na rito sa lugar namin, Ibig sabihin, mga kababayan, mas maigi yung programa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas takot ang tao at mas naunawaan nila. Tuloy. Sa Quiapo Bridge. Ayun na naging dulo yun. Pero dahil retirado na si Azurin, Ano yung plano? Yung plano daw ganire. Pakinggan nyo maigi Yung plano dapat ni Wilkins Villanueva at saka itong si Azurin, General Azurin, mga kababayan, ganito, para makaligtas sila sa asunto. Kaya lang, baka nanghihinayang. Bilyon-bilyon yung halaga nung nung droga, Bilyon-bilyon. Ito na. And General Azurin informing him na kailangan ayusin mo to. Ang solusyon nila ay gumawa pa ng isang fake na drive na buy bus. Gagawa sila ng fake na buy bust. Sa Quiapo Bridge. Nako. Ayun na naging dulo yun. pero dahil retirado na si Azurin, hindi na niya ito masasampahan ng kasong administratibo, pero wala pa rin naman ang lusot sa kasong kriminal ang dating hepe sakaling mapatunayan ang pagkakasangkot nito sa maanomalyang operasyon. Samantala, una nang dumepensa ang PNP sa tinukoy ni Remulla na grand conspiracy sa mga nasa posisyon upang pagtakpan ang mga kinasasangkot ng krimen ng kanilang kahanay. Nako, yan ang problema, basta kabaro talaga Wala sanang takipan. Ang problema, mga kababayan Alam nyo kung saan to tinago? Diyan sa may sa may Yuseco yata yan. Sa Yuseco yata, kung di ako nagkakamali kita nyo pagtatakpan nila yung kanilang kabaro, walang ganun. Hanggat ganyan, yung ating pananaw at yung ating kultura dahil kabaro, pagtatakpan, wala. Wala, mga kababayan, wala tayong pupuntahan.
Sinabi ng PNP na handa silang makipagtulungan sa investigasyon upang mapanagot sa batas ang mga sangkot na pulis. Matatanda ang 30 kapulisan kabilang ang 2 general na sangkot sa drug haul na aabot sa 6.7 billion pesos na halaga ng So, kita nyo, 6.4 billion na halaga ng shabu. Itinago nila, Itinago nila mula pa nung panahon ni Digong. Kung ako kay Assurin, turo ko na rin si Digong o kaya sino pa, si Pulong. Diba? Kasi talagang imposibleng walang basbas yan. Maniwala kayo mga kababayan, imposibleng walang basbas yan. Our beloved Boss Mike Cervera.